Isa pong maganda at mapagpalang araw sa inyong lahat. Sa Book of Matthew chapter 20 verse 26b, sinabi po ni Jesus, "Whoever wants to be a leader among you must be your servant." Sa Good News Translation naman, ng Matthew chapter 7 verse 16, nakasulat, "You can tell what they are by what they do." Ang Diyos po magpapala sa kanyang buhay at makapangyarihang salita. Minsan sinabi naman ni Dwight L. Moody, "The measure of a man is not how many servants he has, but how many men he serves." Sa araw pong ito, pag-aaralan natin ang key elements of servanthood. Ang number 1, enthusiasm in serving. Ang tanong, paano malalaman kung ikay naglilingkod ng galing sa iyong puso? Ang sagot, pag ikay mayroong enthusiasm. Ang enthusiasm ay galing po sa salitang entheos, na ang ibig sabihin ay in God. Enthusiasm also means strong excitement of feeling. Kapatid, kung nais mo maging lingkod ng Diyos, then by all means ask Him to give you a heart of an enthusiastic servant. Bakit? Kasi when you are doing what you love to do, no one has to motivate you. Hindi mo na kailangan ng papuri ng tao. Hindi ka naghihintay ng gantimpala o kabayaran sa iyong paglilingkod. Ganon din naman, pag wala kang entusiasm sa ginagawa mo, pag hindi mo gusto at wala sa puso mo ang ginagawa mo, madali kang mawawala ng gana at madali kang madidiscourage. Remember this, your level of servanthood will reveal your level of maturity. So, kamusta ang iyong emotional heartbeat? Kapatid kaibigan, it is your choice to get to love serving. It is your choice to be enthusiastic in your serving. Ang pagkakaroon ng enthusiasm ang magmomotivate sa iyo na tapusin ang iyong assignment, complete your commitment, and keep your word. Of course, nagpapahinga rin kahit na mga tapat na lingkod ng Diyos kung kinakailangan. Ngunit alam niyo ba, never silang nagre-retire. And honestly, to tell you frankly, I have already decided in my heart not to retire until I expire. The second key element of servanthood is empowering others while serving. The question is, when do we empower others best? Una, we empower others best when we make ourselves available. Hindi lang pag convenient o maginhawa para sa atin. Hindi ka may tuturing na lingkod kung naglilingkod ka lang pag convenient para sa iyo. At minsan, may mga interruptions sa ating paglilingkod. Pero alam niyo po ba, ang mga interruptions na ito ay madalas na divine appointments para paglingkuran at magkaroon tayo ng impact sa ibang tao. Ikalawa, we empower others best when we meet their needs. Kailangan po natin maging sensitive at magkaroon tayo ng kusang loob sa pagtulong sa pangangailangan ng ating kapwa. At bilang mga lingkod, kailangan nating isantabi ang sarili nating kapakanan at unahin ang kapakanan ng iba. Ikatlo, we empower others by making the best with what they have. Sa Book of Ecclesiastes chapter 11 verse 4, sa The Living Bible, ganito po ang nakasulat. If you wait for perfect conditions, you will never get anything done. So bigyan po natin ng break o pagkakataon, opportunity ang mga kapatid nating gusto rin namang maglingkod. Huwag po natin sarilinin o i-monopolize ang paglilingkod. Huwag natin agad isipin na they are not that good enough to serve, that they are not qualified enough. Sa halip, i-encourage po natin sila na pagyamanin at gamitin ang kanilang mga talentong kaloob ng Diyos sa paglilingkod. Ikaapat, we empower others when we focus on others. Ang tunay po na lingkod ay hindi nagpo-promote at naghahanap ng pansin para sa kanyang sarili. Hindi siya naghahangad ng approval o palakpak ng tao. Hindi niya hinahangad ang posisyon o titulo. Ang tanging hangad niya ay approval ng Diyos. Babasahin ko po sa inyo ang sinabi ni Paul sa Book of Galatians chapter 1 verse 10 sa Good News Translation. Pakinggan niyo pong mabuti. Does this sound as if I am trying to win human approval? No, indeed. What I want is God's approval. Am I trying to be popular with people? If I were
still trying to do so, I would not be a servant of Christ. At si Apostle Peter naman po, sa kanyang sinulat sa 1 Peter chapter 5, verse 5b, "And all of you must put on the apron of humility, to serve one another. For the scripture says, God resists the proud, but shows favor to the humble." At syempre, sa Philippians chapter 2, verse 4, nakasulat, "And look out for one another's interest, not just for your own." The third and last key element of servanthood is effectiveness in serving. When you do what you love, you get good at it. Amen po ba? Ang tanong, ginagawa mo ba ang best mo? Kapatid, kung hindi mo pinapahalagahan ang tungkulin mo, kung hindi mo pinahalagahan ang ginagawa mo, malamang sa malamang, hindi ka mag-e-excel dito. On the other hand, magiging epektibo ka pag ginagawa mo ang iyong assignment with equal effort at hindi nagiging issue sa iyo ang laki o liit ng iyong assignment. Because you see, little leaders think they are too big to do the little things. Malaking pagkakamali po yan. Huwag po natin kalimutan ang mga halimbawa ni Jesus. Natatandaan pa po ba ninyo nang hugasan niya ang mga paa ng kanyang mga alagad? Natatandaan pa ba ninyo nang maghanda po siya ng almusal para sa kanyang mga disipulo doon sa tabi ng dagat? Natatandaan pa ba ninyo nang paglingkuran niya ang mga ketongin? Madalas, ipinapakita ng maliliit na gawain kung sino ang may malaking puso sa paglilingkod. Isa pa pong magandang halimbawa si Apostle Paul. Siya po yung nanguha ng mga panggatong para makagawa ng apoy matapos mawasak ang kanilang barkong sinasakyan. Ginawa po niya ito kahit na siya'y pagod na pagod na. Now, bilang pagtatapos, tandaan po nating maigi yung key elements of servanthood. Ang number 1, enthusiasm in serving. Number 2, empowering others while serving. And number 3, effectiveness in serving. May natutunan po ba kayo? Now let's pray. Dearest God and Heavenly Father, we thank you for teaching us the key elements of servanthood by the power of your Holy Spirit. Dalangin po namin na patuloy kaming maging enthusiastic sa aming paglilingkod sa iyo at sa aming kapwa. Na may empower namin ang aming mga kapatid na naghahangad din na maglingkod. At maging epektibo ang bawat isa sa amin sa paglilingkod upang lubos kang maparangalan. Maitaas, madakila at maluwalhati ang iyong dakilang pangalan sa aming mga buhay. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. And amen. And amen. May the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face to shine upon you. May the Lord be gracious unto you. And may the Lord turn His face toward you and give you peace. Shalom. Amen. And amen. And amen. Be safe, everyone, and be strong in the Lord and in the power of His might. Glory to God.